Sugatan ng ilang motorista at residente matapos araruhin ng kotse sa Noveleta, Cavite. Ang driver, hinimitay pa raw habang kausap ang mga taga-barangay. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Masdan ang kotseng ito sa CCTV footage nitong Martes ng umaga. Mabagal ang takbo ng sasakyan at nagdulot pa ng pagsikip ng trapiko sa National Highway sa Barangay San Rafael 3, Noveleta, Cavite. Naisip daw ng mga taga-barangay roon na katukin ng kotse dahil baka may nangyayari na sa driver. Maya-maya pa nag-swerve ang kotse at bumangga sa isang van sa kabilang lane. Bangga niya po yun, tumigil ulit siya. Bigla naman siyang umatras naman. Pagka-atras niya po, nabangga niya po yung street light namin. Tigil na naman po siya. Pagkatapos, bigla na naman po siyang umabante. Nabangga niya yung hagdanan ng multipurpose namin. Hulikam din ang biglang pag-atras ng kotse at sumalpok sa isang bahay. Saglit ito huminto at humarurot uli, bumangga naman sa harapan ng multipurpose hall ng barangay. Inararo rin ng kotse ang isa pang kotse, 2 rider ng motorsiklo at 3 empleyado ng barangay. Narito pa yung bumper ng sasakyan dahil ito yung bahay na binangga niya nung umatras siya rito. At makikita rin dito yung pinsala na iniwan. Nakalaylay pa yung yero ng ululod hanggang sa ngayon. Ang driver umusad ng kaunti matapos makabangga ng mga tao. Hinarang at pinatigil siya ng ilan pang mga taga-barangay hall. Ayon sa isang opisyal ng barangay, habang nakikipag-usap sa mga otoridad ang babaeng driver, hinimatay siya kaya dinala sa ospital. Wala nasawi sa mga nabangga pero nagtamo sila ng mga sugat at dinala rin sa ospital. Sa ngayon po, nasa ospital po siya, nagpapagaling. Kasi po, dun sa aksidente, nagtamo po siya ng fracture sa kanyang hita. Bali, nadurog po yung buto niya doon, so kakailanganin po na lagyan ng bakal at saka sementohan. Sa ngayon po ay matibay po at buo po ang desisyon po namin na magsampa po ng kaukulang kaso. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam kung bakit nawalan ng kontrol ang driver ng kotse. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaranas ng pag-ulan ng yelo sa Bacoor, Cavite. Ang saya, ang dami! Kuha ang video na yan ni Hugh Cooper, Bob Garcia nitong Martes. Kasabay raw ng malakas na ulan, nakita niya ang ilang piraso ng yelo sa labas ng kanilang bahay. Anya, unang beses niyang maranasan ang pag-ulan ng yelo sa kanilang lugar. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast, gamit lang ang hashtag #Scoop sa inyong mga posts. Ang pag-ulan ng yelo sa Cavite ay epekto ng isang matinding thunderstorm. Ngayong araw, asahan pa rin ang thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong bansa kasama na ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Paglilinaw po ng Pag-asa, hindi pa tag-ulan. Intertropical Convergence Zone ang nagbibigay ngayon ng mataas na tsansa ng ulan sa Mindanao, Palawan at ilang panig ng Visayas. Mainit na easterlies naman ang patuloy na nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Sa kabila ng tsansa ng ulan, posible pong umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Tayabas, Quezon at San Jose Occidental, Mindoro. 42 degrees Celsius sa ilan pang bayan at syudad sa Luzon at Visayas. Posible namang umabot sa extreme caution level ang heat index sa Metro Manila. 41 degrees Celsius sa Pasay at dito sa Quezon City. Update naman tayo sa eleksyon 2025. Silipin natin ang senatorial race base sa partial at unofficial tally batay sa datos mula sa Comelec Media Server. As of 9:57 a.m., nangunguna pa rin si Bongo. Halos 26.5 million na ang boto niya. Sunod sina Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan. Pasok din sa kasalukuyang top 12 sina Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, pati na sina Lito Lapid at Amy Marcos. Sina Ben Tulfo, Ramon Bong Revilla Jr. at Abby Binay naman ang nasa 13th hanggang 15th spots. Sinundan sila nina Benher Abalos, Jimmy Bondoc,
Manny Pacquiao, Philip Salvador at Colonel Busita. Muli, partial and unofficial po yan batay sa 97.37% ng election returns na na-transmit sa Comelec Media Server. Para po sa buong listahan ng partial and unofficial count, bisitahin ang eleksyon2025.ph. Makikita po riyan ang pinakahuling tali ng botohan mula sa Comelec Media Server mula sa pagkasenador hanggang konsehal. May breakdown din ng resulta ng botohan sa kada probinsya, lungsod, bayan hanggang sa kada barangay. Planong ipatigil ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa karneng baboy. Yan daw ay para pag-aralan kung paano yun ipatutupad ng mas epektibo. Ayon sa DA, maglalabas sila ng revised program pagkatapos ng pag-aaral. March 10 nang simulang ipatupad ang MSRP na 380 pesos sa kada kilo ng pork liempo at 350 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Aminado ang ilang tindero na hirap silang sundin yan dahil sa patuloy na pagmahal ng karneng baboy na kinukuha nila mula sa kanilang supplier. Tiniyak naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng karneng baboy at patuloy ang repopulation efforts ng gobyerno.